Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay October 30, 2024. Ayan, so finally nag-bounce si index natin. Kaya lang pinhilit nung pre-close yung market natin. So nag-up siya ng 0.56% for today's trading natin. So Merkules, Thursday and Friday, tingnan natin kung maganda yung galaw natin. So Friday, wala pang announcement eh. Kung may holiday tayo sa ano eh. Meron ba tayong holiday sa market? Kasi last day, October 31 bukas, di ba? So tapos November 1 is bandang Friday. So wala tayong nakitang nabasa. So siguro bukas magkakaroon ng announcement yung mga brokers natin. Okay? So yung galaw natin, okay siya. Pero yun nga, medyo pilit siya, 7,280.24. So ayan, nakita natin ulit another 600 million net foreign sell dito sa market. So medyo natatakot yung mga traders natin dito sa Philippine market, pero pwede rin naman umaalis sila para pumunta sa crypto kasi malakas yung yung crypto, 'di ba? Ang sabi nga natin, pag si Donald Trump yung nanalo, sigurado sisipa yung mga cryptos natin kasi nga siya yung nag-promise na na maganda yung future ng crypto kapag siya yung nanalo. Eh may mga polls na lumalabas, surveys. So nangunguna si Donald Trump kumpara kay Ma'am Harris. Ayan, so yun yung aabangan natin. So, ewan natin kung yun yung pinaka-reason kasi locally wala namang masyadong negative news sa Philippine markets. Pero pag tinignan mo ngayon, yung galawan naman ng Asian markets, majority is laglaga naman siya for today's trading natin. Ayan. So, pati yung maalaga nating AI mukhang babagsak mamaya kasi si AMD, meron na siyang earnings eh. So, laglag siya ng pre-market, nasa 8% yata yung drop niya. Tignan natin kung makasalo tayo mamaya. Okay, so ito po yung ating mga trending stocks for today. So nangunguna pa rin sa listahan natin. Actually si SEC nangunguna pero wala naman ako mabasa na kakaiba kay SEC natin. So ito na lang si MRC. So nilagay natin dito sa unahan, nag-up siya ng 2.04%. So nag-bounce. Maraming nag-bounce ngayon for today's trading na rin. So MRC 2.04%. Meron siyang 590 pesos yata to. Net foreign buy. Tapos si OGP, ayan, nabuhay ulit siya. Meron siyang gain na 1.03%, pero net foreign sell, 5.6 million. Macro Asia, trending pa rin, pero nagda-drop na nga siya, negative 1.5%. Meron tayong 656.8K net foreign buy dito sa market. Tapos si Converge, nangyari dito? Ayan, nag-bounce din. So, hopefully, okay na yan. Meron siyang bounce na 2.26% and pero net foreign sell. 29 million net foreign sell. SPNEC, nag-bounce na rin siya 1.77K. Pero meron siyang 919K net foreign sell. And si Metrobank, ito yung panalo. So mga banks yata yung nanguna dito sa listahan natin. Si Globe, nag-up din siya 3.14%. Tapos si Metrobank, 5.23%. So meron siyang net foreign sale. Negative 32 million na net foreign sale dito sa market natin. Ayan. So ilang araw kaya bago makabawi ulit yung markets natin. Ayan. So disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel natin, as usual po, yung mga viewers natin is for education purposes lang po itong ginagawa natin. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung ano yung gusto mong bilhin na stocks. And then follow mo na lang po ako dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang guys para updated ka sa mga reviews, or kung gusto mo, join ka naman dito sa trading community natin. So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po dun sa mga usual na viewers sa market natin at nagko-comments. Ayan. So ano ba sabi doon? Long holidays. Yung isa nabasa ko na nag-comment dito sa YouTube natin kagabi. So company reviews, mga sample trades sa market, basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, plus yung ating PSC, stock market studies naman. Ayan. So dito pala sa Malaysia, holiday kami bukas. So yung Deepavali, yan, yung mga Indian, nagsa-celebrate sila during this time. Pero yung iba, 1 week nagbabakasyon. Ayan. So, and then follow mo din ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto to para sa mga play to earn games natin. Ayan. So, si crypto natin nasa 72K na si di ba? Si Bitcoin. Congrats yung mga nag-hoodle sa Bitcoin. Crypto ko to, rather. So, dito naman sa social media, yung ating Facebook account na Palaboy Trader. Follow mo na lang po, tapos yung ating Palaboy Trader na Facebook
page. Mag-pick yung mga articles natin dito sa local market, dito sa bandang US and cryptos. Follow mo na lang, baka sipagin tayo minsan dyan. Tapos yung ating Twitter. Wala pang summary si ano eh. Si Philippine Stock Exchange natin mukhang ayaw din niya ng ano galaw ng market natin kasi minsan ang aga niya maglabas ng ano eh ng summary. Ayan, so andito na pala yung pinaka-summary niya. So repost natin 'yan. Grabe si ano. Alam niyo ba to si Volkswagen? Paano ba basahin to? Volkswagen. Volkswagen. Ayan. So nag-close siya ng ano eh, tatlong factories yata sa bandang Europe. Tingnan mo, nag-plunge siya ng ano, 42%. Grabe to, no? Ayan. So yari yung mga ano, hindi nag-innovate sa ano, yung hindi kumapit sa electric car ni ano ni Tesla. So naiiwan sila ng trend ngayon. So lumalabas parang Nokia, no? Tsaka versus iPhone noong mga unang panahon. Ayan. So anyway, yun yung trend na market talaga eh. So ngayon ang trend na market is crypto kasi kung mananalo si Donald Trump, di ba? Crypto yung pinaka may nagalaw na market. Ayan. So anyway, net foreign sell pa rin tayo. So very bad. So sabayan niyo ako magbilang. 14 billion pa rin naman yung bilang ko pero ibababa ko siya ng 13 billion na net foreign buy. More than 13 billion kasi kahapon 900 billion ulit yung lumabas dito sa market natin. So pinitik tayo. Kaya kung mapapansin mo, verde yung ibang alaga natin. So finance nga po yung nauna dito sa listahan. Nag-up siya ng 1.09%. Gawa yan ni Metrobank. Tapos followed by industrial sector which is 0.79. So mapula pa rin si holding firms at saka yung maalaga natin sa bandang property. So 600 million, malaki po yan na lumalabas dito sa markets natin. Okay? So East West Banking Corporation post net income, ayan, up by 20%. So mukhang bank lang yata yung ano, mabubuhay dito sa mga stocks natin. Yung isa pa na good news, yung mga nanonood, nagtitrade sa US market, si Google. So after hours kasi yung ano yung labasan mga earnings niya. So okay yata yung earnings niya. So yung futures niya is nag-up siya ng 5%. Ayan. So pero pag negative futures naman, negative yung earnings, negative outlook sa earnings kagaya ni AMD. So yung pre-market naman niya nagna-drop ng 8% sa ngayon. So ganun kalakas yung sipaan dito sa market kapag earnings ang usapan. So dito, pag talagang maganda yung earnings, sumisipa yung stocks. Pero sa Pilipinas, kahit maganda yung earnings, nakadepende pa rin tayo sa galaw ng US market natin. So foreign funds bought AUB, East West, PNB, SLF, Meralco, Shell PH, EMI, CHP, kukunti lang, no? AC, Aboitiz, Costco, A-REITs, at saka si Globe. So ito yung galawan ng mga big caps natin. So mapapansin mo, konti lang yung nag-drop. So JT Kaplan, 2.91%. BPN nag-drop din pala, 1.13%. And then si EGI, 2.03%. So yung iba pabagsak pa rin. Si SCC na nanguna sa listahan natin, negative 0.31%. So wag natin pag-usapan. Pag meron na lang siyang pinaka-major news. Metrobank, so ito yung panalo, nag-up siya ng 5.23%. LTG, ayan, panalo din to, nag-breakout. 3.91%. Si Globe, ayan, nag-bounce na 3.14 at saka si Converge. Di ba itong dalawa yung ano? Ba't kaya nag-drop itong dalawa na to kahapon? So nag-bounce naman ng halos kalahati ng drain up nila kahapon. So okay na yan kahit pa paano kaysa maging red yung closing ng market natin. So meron interesting dito na nilabas si Investagram yung trend strength RRG. So isang indicator sa kanya to. And makita mo dito yung galaw ng mga stocks. So naiwan lang dito si Macro Asia. Siya yung pinaka-leader and then followed by MRC, BPI, CNPF, MEG, MER, CBC. So dito mo kasi makita yung yung lakas ng sipa ng mga stocks natin. So makita mo yung first liner, second liner at saka mga third liner na stocks natin. Yung hindi gumagalaw ito, yung mga laggards. So majority ng mga hawak natin nandito sa bandang gitna. So kung saan mahina. Mahina naman talaga yung galaw ng majority ng mga stocks kasi natin. Okay? So maganda rin tong indicator na to. One shot. Alam mo na kung sino yung mga nangungunan na stocks ayan. Si MEG, CNPF, BPI, MRCC, China Banking Corporation. So, majority nasa bangko talaga yung galaw ng market natin. Okay? So, Union Bank, ano ba to? Confirms talks with
Atrium to merge trust business but no deal yet. And good news para kay ano, kay Union Bank of the Philippines, STI. Ayan, good news din. Yung earnings niya, naglalabasan pala yung ano yung mga earnings sa mga stocks natin. So nag-up siya ng 84% sa earnings Alter, ano ba to? To increase Tanaw Wind Project capacity to 128 megawatts. Ayan. So good news para sa kanya. USD, laglag na naman yung piso natin, no? 58 pesos per 1 US dollar. Dito naman sa Malaysia, 1 ringgit is 13.34 peso. So actually tumaas dito kasi ang average dati last time is 11 peso. So parang dagdagan din yung sahod namin dito kasi from 11 naging 13 ilang percent yan, di ba? So more than 10% yung nadagdag sa kanya. Pero nung kasagsagan naman ng 1 MBB, kung tandaan niyo yun, so nag-plunge naman yung pera nila ng 10 pesos. 10 pesos per ringgit. Nag-drop naman yung pera namin ng 30% during that time. Pero okay din, di ba? So bumabalik na siya. So SEC, okay. So ito yung dahilan bakit pinag-usapan yung mga tataka si SEC. Kasi yung earnings niya for the first 9 months is down by 31%. Actually, mahina na to. Second quarter pa lang, mga 34% yata yung drop niya sa earnings. So, syempre, kaya lang naman natin siya pinupuntahan dahil sa malakas nga po mamigay ng dividendo. Okay? So, RCB raises medium-term note program to 4 billion from 3 billion. Ito yung sinasabi ko si AMD shares tumble 7%, 8% na yata ngayon eh, yung pre-market niya. So, delicads. Ayan. So, yung ibang alaga ko, pabagsak din yan dahil dito kay AMD, lahat nung related sa AI stocks. Pero panalo yung mga related sa mga Google, di ba? Amazon, Meta, sila naman yung mga umakyat ngayon. STI to buy Manila lot of PSBA. Metrobank up siya ng 12.4% sa earnings. CIC up ng, maganda 98%. Tapos si Meralco, nuclear energy pa rin yung pinag-uusapan dito. No? So medyo interested yata si BBM sa nuclear energy. Globe completes sale of 300 million, 25 tower sale to Unity Digital Infrastructure. Laki din ng drop niya, no? Opportunity na to kasi ang lakas ng drop para sa bounce. Metrobank, 100 pesos. Ayan. So, malaki yung upside niya. Halos 30% no, yung upside niya sa price niya. Share buyback, AGI, SM, reports strong demands for the new phase of bail residences in Cagayan de Oro. Globe, okay niyan, Meralco. Converge is expanding its data center and subsea fiber network. Actually, lalaki ng mga good news na yan eh. Ewan ko bakit nalaglag yung stocks natin kapon. Cebu has acquired 60% majority stake in One Aviation. Ito yung kay Ali, di ba? Na company. Ayan. So, PH Banks, ayan. Sila pa rin yung panalo dito sa market. EMD, ayan. May motor ko kasi itong mga ito, kaya napopost ko sila. Tapos yung galawan sa US market, actually okay naman. Okay naman eh. Wala masyadong laglagan. Dow Jones lang drop ng negative 0.36%. Pero parang mapula nga yung over din na. Parang mapula yung futures ng US market natin. So gold, ayan, tumataas na naman pero hindi rin umakyat yung mga mining stocks natin, no. So nasa crypto nga siguro, no. Baka hinihila ng crypto yung yung mga traders natin kaya walang gusto mag-trade sa Philippine markets. Okay? So guys, yung ating reminder, yung Patreon pala natin, yung mga gusto ng guide sa trading po dito sa Philippine markets. Saka na yung US natin, pinag-aaralan natin maigi. Tapos, ayan, follow mo ako dito kung gusto mo. May free membership din naman dito sa Patreon natin. Pero yung mga gusto makita ko, ano man trade natin yung stocks, sali lang po kayo dito. Okay? So, tingin tayo dito sa galawan ni PSC. So, gaya ng sabi ko kanina, itong nakita natin na app na yan. Ayan. So, ito siya. Sukatin natin siya. Sa pre-close yan eh. So, gaano kalaki siya bago mag-pre-close? Ayan, yan yun, 0.56%. Halos yan din yung ginalaw natin for the day. So, siguro maraming nag-bargain hunting ng konti kasi malalakas. Malalakas nga naman yung drop ni ng Globe, ni na Converge kapon, di ba? So, syempre, kung malaki yung capital mo, kahit 2%, 3% lang, malaki na yun, di ba? So, alba, 1M, di ba? Yung 3% is around, magkano ba yun?
30, 3K. Ayan. So malaki na yung ano, yung igagalaw ng stocks natin ng portfolio mo kapag malaki yung ano, yung capital mo. Pero para sa mga ano yan, sa mga big holders natin. Okay, so 776 pa rin. Hindi ko pa rin tatanggalin dito kahit nag-bounce si market kasi net foreign sell kasi 600 million. Kung net foreign buy, pwede natin ibalik dito sa 72 yung pinaka-support natin. So temporary support pwede. Sige, lagay natin yan. Kasi nag-breakdown tayo sa 7,200, no? Asan mo dito? Ayan, 7,200. So pero parang sakto, no? 7,200 yung ano, yung pinakamababa natin kanina sa opening ng market. Buti nag-bounce ng konti. So lumalabas tuloy ang itsura natin parang ganito. Ayan. So parang ito yung gustong sundan ng galaw ng market natin. Anyway, tanggalin ko muna. Hindi pa naman masyadong maliwanag yung ano eh. Kasi hindi pa naman ano yan eh, total reversal ng candles natin kasi mali mo, meron pa tayong 2 araw na tradings dito sa market. Ayan. So butas yung ano support natin. Okay na rin. Siyempre nag-bounce yung market, okay na rin siya. Pero makita mo yung trend pa rin natin is pababa pa rin. Kaya ang hirap pang bumili sa market eh, di ba? Hindi pa natin alam kung yan na ba yung start, yung talagang start ng reversal ng market natin. Okay? So being patient lang naman sa ano, pag-aantay ng opportunity sa markets natin. Okay, so nabasa natin yung mga big caps na galawan. So sino ba ang mga movers dito sa market natin? Si Prit, nag-up siya ng breakout si Prit to 6.67%. May mga nakakatago na ano eh, nag-breakout. Metrobank 5%, 5.23. Ayan, kinain niya pala yung ano, yung drop niya kahapon. Yan, kaya pala ang ganda ng galaw ni ano, Metrobank. CHP, lumaban, 4.2%. LTG ito, ang laki ulit ng ano niya. May upcoming dividends kaya ulit to. 3.91% si LTG, si East West. Ayan, laki din. Gustong i-breakout to kasi makita mo, 10.78 million traded value niya. Tapos si Oldie, nag-up din siya, 3.52%. Union Bank, kaya nag-drop pala na malakas to si ano. Laki ng drop ni ano Union Bank at nag-up siya 3.28%. Si Home nag-bounce 2.99%. Ayun, marami nag-bounce. Si Converge, ayan, nag-bounce siya. Si Alter 2.17%. Buti pa si Alter, diretso yung ano, yung galawan niya. SPNC, ayan, nag-bounce na rin siya. 1.77 dito, 1.8. Ano nangyari kay dito natin? Ayun sinusundan niya yung ano, MA9 na galawan. Okay, so yun yung mga major movers. So dito sa losers, sino ba yung malakas nag-drop kahapon? Globe at saka Converge yun eh. Okay, hanapin natin si Ani. Nag-drop na si Ani. 3.57%. CREC, 3.29. Laglag din si ano, CREC. Wala na yata natira na stocks yung nakita lang natin na umakit na isa, sa winners natin for today, AGI 2%, Apollo minus 1.96. So the rest, more than 1% na loss dito sa market. Okay, so hopefully good sign yung ano, yung pinitik sa closing natin. Kailangan natin ng additional Doji dapat talaga para makita mo na ano medyo maganda yung reversal ng market natin. Pero okay na rin kung meron siyang bullish engulfing candle bukas, then too early to say, no? Ayun, ganyan yung galaw niya talaga. Halos ganyan din naman yung galaw niya dito. Makita mo dito. Nung nag-peak siya, nag-drop, nag-double bottom, tapos umakyat pa. Ano saka siya nag-drop ng malakas. Ayan. So anyway, kung tama yung bilang natin, 13 billion pa rin naman yung ano, net foreign buy dito sa markets natin. Hopefully, hindi natin mabutas yung 7,129 na support natin ngayon. Okay? So, tingin tayo dito sa global market. Okay, ano ba futures? Actually, maganda eh. Pero yung mga AI stocks na alaga ko, laglag yung ano, futures. S&P, ano ba to? Okay, 0.14% Dow Futures, negative 0.23 Nasdaq, 0.14%. So overall parang okay naman sa US market. Hindi ko alam kung ano yung news dito sa ano sa European stocks. Meron ako isang European stocks eh. Malakas yung drop nila. So mapula lahat dito sa bandang Europe.
Baka gawa yan ni ni Volkswagen, no? Silipin nga natin, nag-worry din ako dun sa yung galaw ni Volkswagen. Saglit, silipin natin. Ayun, makita mo dito yung pre-markets. Makikita mo na yung yung drop. Ay, may mag-wait ako kasi binabantay ko din last time si EMB, si BMW o hindi BMW yung ni Volkswagen natin na ano bang pinaka niya. Ayan to, preferred shares. Ito, BAW? Hindi. Volkswagen dito, no? Okay, so anyway, hanapin ko na lang mamaya. Ayan, so ganyan pag maghanap kayo sa sa trading view pala ng stocks para sa mga nagpe-prepare para sa sa US stocks na galawan. Okay? So anyway, laglag sa European markets tapos Asian markets. Actually, laglag din po tayo sa majority ng Asian markets. So okay na rin kahit paano. Tinitik tayo pagdating ng closing na market. Tapos crypto, syempre Donald Trump yung pinaka-catalyst po natin yan. 72K si Bitcoin. Kaya pag nakita nyo na sa mga polls, nanalo si Donald Trump, umakyat din yung mga stocks niya. So ito pala, kaya ko binuksan din. Meron isang stocks dito si Donald Trump. Ito DJT. Ayun, tignan mo yung volatility ng stocks. Ayan, grabe no. Simula nang nagli-lead siya sa mga polls, umaakyat din yan, DJT. Sa kanya yan media company ni Donald Trump. So Ethereum 2,600, BNB is nasa 600, 601 na. So 600 pa rin siya. Actually panalo si Dodge 3%, si Shiba nag-drop siya 2.3%. So the rest okay naman siya. So isa sa mga maganda dito si Dodge pag kasi si Elon Musk yan, di ba, na po-promote ng Dogecoin natin. Okay, so yun lang. Crypto talaga yung maganda na galawan for the week. Next, pag-usapan natin yung ating mga trend stocks. Pakiramdam ko Friday kasi holiday nga po ba bukas dito sa sa Malaysia. Okay, so unahin natin si MRC. So buhay yung trend. Lumalaban siya 2.04%. And meron siyang 590 pesos net foreign buy. So same lang po. Ano yung charting natin sa kanya, yung iba nakita ko ginagawa ganito. Ayan. Pero ascending triangle pag ganyan yung itsura niya, which is very good siya. Ayan. So tanggalin ko to, ilalagay ko na lang dito para mas madali makita yung galaw ng stocks natin. So hopefully bumubuelo si MRC natin. Kasi ngayon mababa din yung tingnan mo, nasa 7.58 million yung volume ngayon ni MRC natin. Pero trend-wise upside siya, uptrend. Dito sa MACD pala siya nag-cross dito sa bandang baba. So medyo kumbaga sideways yung galawan dito sa dito sa MACD formation natin. Okay, so good vibes naman si MRC. Marami nakabantay kay MRC natin. Next, OJP. Okay, so ano ba nangyari dito? Okay, so overall picture, bullish yung yung galaw ni OGP natin. And actually, form nga siya ng higher low formation. So very good. Okay. So malit lang 1.03% pero worth looking kapag medyo maganda-ganda yung galaw ng markets natin. So 13 million, malaki din yung traded value nitong si OGP natin. Meron siyang net foreign sale na 5.6 million. Okay? So no worries naman, okay naman yung pinaka trend channel ni na OGP natin. Antay mo lang talaga kung kailan siya magkakaroon ng breakout. Next, Macro Asia, bibitawan na ba natin yung alaga natin? So nagbi-break na siya sa double top pala. Nagbi-break siya dito sa MA9, no? Nagbi-break ng konti si Macro Asia. So maghanap kaya ito ng ibang support. MA20 yung pinaka-next na support level natin sa kanya kapag ayaw niya talaga. Ayan. So pampalubag loob, tumingin ka na lang dito sa bandang kaliwa. Meron siyang ugali ganyan na dire-diretso yung galaw niya. Tingnan natin. Hopefully, pullback lang yung nakita natin. Pero kung sisilipin mo ng maigi, medyo nagbe-bearish na rin kasi
na-breach natin yung yung MA9. Last time na malakas siya, MA9 yung galaw natin. So makita mo din yung RSI niya pababa, yung immediate na direction naman niya. Pero bullish pa rin naman niya kasi yung overall picture ng RSI, bullish din naman siya. Dito lang sa above 50 level. So medyo pa-correct din yung itsura ng MACD. Ayan. Ganyan na lang muna tingin natin sa kanya. Hopefully, matuloy yung recovery natin bukas kasi nag-bounce na kahit pa paano yung market. So 1.5% loss si Macro Asia, 656K net foreign buy. Next, Converge. Ayan. So si Globe, kasi dalawa to na malakas ng drop. Oh. Ayan, nag-bounce si Globe. Si Converge nag-bounce. Congrats din sa malakas yung loob. Pero ako nanonood muna ako during this time. Hindi natin alam kung anong bottom ng market natin. So nagkaroon siya ng support dito sa 15.72. Kahapon, isang araw, dito yata tayo sa 15.2. So lalagay ko na lang dito sa 15.6 kasi diyan nagkaroon siya ng bounce. So ang best case scenario natin for the short term, sideways. No. Hopefully hindi siya magkaroon ng another na malakas ng breakdown. Pero mahina, medyo mahina nga po yung niya, yung RSI nasa below ng 50. Siyempre, ganun din yung itsura ng MACD formation naman natin. Okay, so first candle pa lang naman. So, siyempre, ang ayaw lang natin sa mga ganito, okay, nag-up siya 2.26%, 16 na siya. Ang ayaw lang natin is yung mga net foreign sell. Meron siyang 29 million na net foreign sell dito sa market natin. Okay? So, best case scenario natin, sideways po itong si Converge. Next, SPNEC. Ayan, bounce na rin yung isang alaga natin. Okay, so meron siyang support. Nag-support siya, no? Okay, nag-support siya malapit sa MA 100. So, best scenario din natin sa kanya is magaya kay Converge. Meron siyang sideways. Ayan. Pero kung medyo bearish ka talaga sa kanya, ang pinaka-trend talaga niya is eto naman, descending triangle formation. So, hopefully hindi siya bumaba. Kasi yung next na support natin dito sa piso eh. So, yan titignan natin sa kanya kapag nag-red na naman yung candle natin bukas. Pero ngayon, so okay. So, ganyan lang muna, descending flag, descending formation si SPNC natin. So, hindi muna tayo magiging bullish sa kanya hanggat di siya bumabalik sa ibabaw ng MA9 or yung ating MA 20. So, 1.77% na gain. Meron siya 919K net foreign sell si SPNC. And then lastly, si Metrobank. Ayan, nakahiga naman. Maigay yung mga holders natin ng Metrobank. BPI, hindi gumalaw, no? Si BDO, nag-bounce din malakas si BDO, si East, West. Nag-bounce din siya, RCB, gap up na 1%. Okay, so majority, Union Bank, nag-bounce. So majority is nag-bounce yung mga banks natin. So ibig sabihin, banks pa rin hanggang sa ngayon yung pinakamalakas dito sa mga stocks natin na category. Okay, so very good. Nag-bounce ng malakas. Pwedeng ganyan, no? Ayan. So meron siyang gain, laki, 5.23%, pero 32 million net foreign sell. Ano ba? Okay naman yung earnings niya, lumabas ng 11.94%. Majority ng banks okay yung earnings po natin sa kanila. Okay? So, yun na lang muna yung ating review for today's trading natin. Matamlay pa rin yung review natin sa kanya. So, kung merong additional na green candle by tomorrow, then baka mabuhay pa yung sentiment ulit natin dito sa market. Pero hanggang sa ngayon is naghanap pa rin ng support si PSE naman natin. Kasi pinitik lang bandang closing yung markets po natin. Okay? So, yun lang muna yung ating review for today's trading. So, maaga pa naman. Meron pa tayong 2 days na trading day. Hindi naman dineclare na holiday yung October 31. O bukas natin malalaman yan. Pero Thursday, Friday, November 1, maglo-long weekends ba tayo? Wala pa. No? O nga, no? Ba't wala pang update yung mga brokers natin? Okay, so anyway, pero ako nag-expect ako long holidays for the week dahil sa All Saints Day at All Souls Day po natin. Okay? So yun lang muna yung ating review. Bago tayo close, please don't forget to subscribe
dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka sa group guys kung gusto ng guide. Crypto ko to, follow mo lang po ako dito. Facebook account, Facebook page, Bodega Pig, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide sa trading po sa Philippine markets. Sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.